No. Yung pagpapasalamat sa panahon na sila yung unang nagturo sa akin kung paano magsalita, maglakad, inalalayan ako, habang ako'y bata pa, habang ako ay baby pa, hanggang sa ako'y nag-aaral na, sila yung unang humawak ng aking kamay para ako'y matutong magsulat. Matyaga ang nanay ko na hawak niya ang kamay ko, na itinuturo niya, ganito ang pangalan ko. Amen. At nang sila ay tumanda ng mga kapatid, hanggang ngayon, kahit wala na sila, namimiss ko ang magulang ko. Kung paano ang magulang ko sila pa panahon na ako po ay nag-aaral, ang tsaga-tsaga ng nanay ko na pinagpaplansya kami. Bilang kami, mga kapatid na magkakapatid, para kami ay tutulong lagi ng aming ina. Hanggang sa kami nag-asawa, nandun ang pangangaral ng magulang ko namin. Kahit tandaan ninyo, mga kapatid, if you want a long life, remember, ang inyong mga magulang, pasayahin nyo sila. Dahil the moment ang magulang ninyo, napaiyak ninyo mga kapatid. The moment ang magulang ninyo lagi nang umiyak dahil sa konsedensyon sa inyo mga kapatid, tatalhin nyo yan. Mga kapatid, tatalhin nyo. Kaya, hindi pa huli ang lahat. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Kung dati parasabog ka, dati nagtatabog ka, inutusan ka lang, pwede pang mabago. May pagkakataon pa. God is still giving us chances to do the right thing. Amen? Kasi pag wala na sila, makikita ninyo, nasa kabaong na sila, it is too late. Meron akong kapatid, pinagpala siya. During those times, nandito na sa Pinoy. At siya ay pinibless ng Panginoon. Marami na siyang pera. Pero nung ang mother ko, naka-dextrose na siya with oxygen, mga kapatid. It was so sad in my part, mga kapatid, dahil syempre galing ako abroad, hindi naman ang pera galing abroad na nananatili. Pero dumating yung time sila yung pinagpala. At alam niyo mga kapatid na itong kapatid ko na ito, yung mother ko tumawag sa kapatid ko, sabi niya, anak, pahingi nga ng pambili ng oxygen. Alam niyo yung sa tanking oxygen, it cost 800 pesos per tank. Umalit lang. And it just only used for 4 hours. At yung kapatid ko, sige, dadalhin ko dyan, ina. Kasi tawag namin sa aming magulang, ina at saka ano. Dadalhin ko dyan. Pero nag-antay yung mother ko ng matagal. Kakaantay niya mga kapatid. At hindi ko alam kung sinadya o ano mga kapatid. Nakarating na sila ng lugar ng sabi ko ngayon bago pa dumaan sa amin sa Santa Maria. Naglabutan ang hininga yung mother ko. Hanggang ngayon mga kapatid, laking sisi niya. Dahil hindi niya naibigay yung oxygen. Hanggang ngayon, napakalaking regrets niya na hindi natatanggal sa puso niya. Dahil yung panahon na itong kapatid ko ay baby pa lang. At halos masagasaan yung aking nakakahanap ng gamot niya dahil baby siya. Ang inawang they will sacrifice. Pagtiti siya, gagawa ng paraan ng anak para ibilhan ng gamot ng anak. Gagawa ng paraan ng magulang lahat gagawin para sa anak. Pero no ang ina na ang nangailangan, agaw buhay yung magulang. Nakakalungkot mga kapatid. That time, siguro ako, sabi ko, sana lang nasa pa ako. Kasi kung nakikita ko yung sitwasyon mo na ganyan, hindi ka magdadalawang salita sa akin. Ipapadala ko ba agad yung kailangan mo. Never na ako may naghingi ang aking ina. Hindi ko sila tinanggihan. Lahat, oo. Dahil naalala ko yung sakripisyo ng magulang ko. Amen. Praise God. So,
Alam niyo mga kapatid, huwag na natin paabutin ng ating ina. Ayan ako po, nung nakarata yung aking ina, nakakabaong na siya. Hindi ko kayang tingnan yung magulang ko na nasa kabaong na siya. Dumating ako sa bahay mga kapatid, dahil hindi ko siya kayang tingnan na ganun yung kalagayan niya. Dumiretso ako sa kusina. At yung kapatid ko talaga chinig ako sa ina. Alam niyo, hindi ko talaga malapitan kasi hindi ko akalain na hanggang doon na lang siya. Amen. At talagang hindi ko mapigilan yung luha ko. Iyak na ako ng iyak kasi wala na pala yung nanay ko. Wala na pala ako matatawag na yung tatawagan. Wala na. Hindi ako dito mga kapatid nagpapalabas, pero tandaan natin ang magulang habang buhay pa sila. Pasayahin natin sila. Oo, nagkakamali ang magulang. Oo, mga kapatid, ang mga magulang natin, may mga mistakes sila. Pero tandaan natin ang magulang. Alam mo yan, regalo sila sa atin, ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia na igalan mo ang iyong ama at ina. Tandaan natin, tumatanda sila sa magkakalimutin na minsan yung magulang natin nagkakaroon ng mood swing, nag-iiba yung kanilang mga attitude. And we need to understand their situation. Hallelujah. I really miss them. Sa totoo lang. Pero wala na sila. And the greatest thing that happens is that na-experience nila yung aking mga naitulong sa kanila. I have no regrets. Hallelujah. Wala akong pinagsisisihan na sayang, sana ginawa ko na noon. No, ginawa ko yung best ko bilang anak sa kanila. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Tandaan ninyo, napakasakit sa isang anak. Pag nahan mo talagang pagulang mo, napakasakit sa isang anak na makita mo kinunula sa kabaho na. And I experienced it mga kapatid. Praise God. Hallelujah, napakabuti ng Diyos dahil my mother taught us the best thing. Huwag kang magsasalita ng tapos. Yan ang mga turo sa akin ng magulang ko. Do not say, never say, never. Ang mas maganda pang ikaw ang italait kesa ikaw ang manlalait. Yan ang mga natutunan ko sa magulang ko. Huwag kang manlalait. Hallelujah. Yan ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So children are heritage from the Lord. Next, wife. He who finds a good wife finds favor from God. Those who are looking for a man, they are looking for a favor. So, mga kapatid, praise God. Ang ating po kanina una sinabi ko yung ating mga anak ay regalo mula sa ating Panginoon. At ang mga asawa, sila po ay favor from the Lord. Praise God. So if you find a good wife, you find favor from God. Amen ba, asawa? Walang naririnig. Bakit ang dami nyo diyan? Isa lang naman tinatanong ko. Amen. Praise God. Hallelujah. You're favorable. Nakakatanggap ka ng pabor mula sa ating Panginoon. Praise God. When you receive a blessing, mga kapatid, yung blessing, mga kapatid, kung saan-saan ang gagaling, kung saan-saan galing yung mga pagpapala. I remember when we are in Sokone, mga kapatid, hallelujah, nasiraan po kami dyan, 9:30 ng gabi. At hindi po namin inaasahan na mayroon po isang babae na nagmotor. Mga kapatid, nagmotor kami, nagmotor siya, at hinintuan kami ilang tricycle, single ang huminto sa amin at around 9:30 ng gabi. At iniwanan din kami. Wala silang maibigay na tulong kasi flat talaga yung gulong. Pero alam niyo mga kapatid, itong babaeng ito, hindi kami inalisan. As in talagang
she makes sure mga kapatid, na talagang uuwi kami na ayos yung tricycle. Hindi siya aalis. Sabi namin, hindi, okay lang kami. Kumbaga, bahala na kami sa buhay, we can manage. Ganun, hindi mga kapatid, hindi kami iniwanan ng babae ito. Tinanong namin yung pangalan niya, sinabi niya yung pangalan niya, yung apelido niya, hindi niya sinabi. Tinatanong namin siya kung saan siya pupunta, sinabi niya lang pupunta sila doon. Tinanong ko kung saan taga-saan siya, hindi niya sinabi. So ito po mga kapatid ay isang blessing. Kasi gabi na, alam yung ginawa niya, matindi siya, kababae niyang tao, pinuntahan niya yung talyer ng mga kalalakihan. At sinabi niya, mayroong nasirahan ng tulungan niya naman. Lumabas yung mga lalaki, tinulungan kami mga kapatid. Grabe itong babae na ito, hindi niya. Tapos sabi niya, gusto mo ma'am, sabi niya gano'n, sumakay ka na dito sa likod ng single ko at ihahatid na kita, kasabay si sir. Parang natakot naman ako, bakit? Kasi baka mamaya iba yung puntahan namin. Iba yung nasa isip ko, baka mamaya tagalan ako ng isang kidney. Tinanggal yung isang kidney ko. Hindi mo kasi, alam mo, nakakatakot na yung panahon ngayon eh. Hindi ka basta-basta, sasaka mo na lang basta-basta. Kahit sabihin mo pa, kapwa siya, babae. Mamaya nilaslas na lang, dinala ko sa puting van. Nausing puting van, di ba? Nangunguha ng bata. I remember mga kapatid, sila, nung nagkaroon ng seminar sa San Carlos, umuwi na kami, pero sinakyan namin puting van. Ito yung system mga kapatid, nung sumakay kami sa van, iyahatid na namin yung mga kapatiran doon sa isang barangay. At yung mga estudyante, parating nakita nila yung van mga kapatid, gumanyan sila, nagtaguan sila. Gumilit sila talaga, kala nila, yung puting ba na sinakyan namin, nangunguha ng bata. Mga kapatid. So, hallelujah. Yung situation mga kapatid, nakakatakot na sa panahon na to, delikado na. Hindi ka basta-basta sasama na lang, basta-basta. Especially, huwag kayong mga bata, mga young people, huwag kayong labas ng labas, ginagawa yung tulay. Hindi niyo napapansin, may nakalagay missing. Bakit? Yung tao, siguro, akar-akar, kasama yung barkada, di alam ng mga magulang kung saan magpunta, kaya magpapahalam kayo sa magulang ninyo. Pero, huwag yung labas na kayo ng labas, hindi alam ng nanay nyo kung nasa na kayo. Yung pala, hinalo na kayo sa simento. Mga kapatid, DPWH, para tumibay yung mga poste ng tulay. Hindi mo alam. Kaya ito, Cyrus, agka-akarakan, agayong budget tulay. Ginagawa yung tulay, delikado yan mga kapatid. Kaya pag nakakita kayong strange, binigyan kayo ng something, ay delikado mga kapatid. Kaya purihin ang ating Panginoon dahil ang Diyos, when you are serving the Lord, you are under the protection of God. Always obey and serve God. When I kept on reading mga kapatid yung Job 36 verse 11, na-amaze ako sa salita ng Panginoon. When you obey and you serve God, anong sinabi ng Biblia? Mamumuhay ka sa kasaganaan. Mamumuhay ka sa kaligayahan. Hello, yan ang pangako ng ating Panginoon sa naglilingkod sa ating Diyos. Kaya delikado, kapag ikaw tumanggap ka sa Panginoon, pagkatapos tinalikuran mo si Lord, wala na. Iniwan mo na si Lord. Okay, palagpagan natin ang ating Diyos. We're almost done mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, dito po mga kapatid, ulitin ko, ang ating puntak mga kapatid, hallelujah, is, babalikan natin, the purpose of blessings. Okay? So may reason sila bakit ka pinagpala ng siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah. Hindi yan para solohin mga kapatid, kundi para i-share ang pagpapala. Amen? Hallelujah. So, kung babalikan natin, may binanggit si Lord patungkol sa Malakay 3:10. Ito na tayo, ito na naman, Malakay 3:10 na naman. Ba't ba napunta na naman dyan? Malakay 3:10. Yung Malakay 3:10, dyan po mga kapatid, dyan po tayo itetest ng ating Panginoon. God said that, test me on this. Okay?
test me on this. Ano sabi niya ron? There is no room enough to receive the blessing. When you obey, you will receive a blessing. And that blessing, you will share it also. Amen? Hallelujah. Sabi niya, when you disobey, sa Book of Deuteronomy 28, mga kapatid, merong that is the book of blessing, mga kapatid. At after nun, meron ding book of tinatawag, mga kapatid, na verses, mga kapatid, na when you disobey, you will receive verse from the Lord. Okay, praise God, hallelujah. Dito po, mga kapatid, hello, kung naiintindihan po ninyo yung Malakay 3, sa mga hindi nakakaintindi ng Malakay 3, taas ang kamay. Yung mga new converts natin. Ang Malakay 3, pag ikaw ay nagtitrabaho, ibibigay mo kay Lord yung para kayo. That is the 10% of your salary. Ito po ay para sa Panginoon. Okay, so ito pong 10% na ito, mga kapatid, ay may kalakip na pangako ni Lord. Gusto natin yung pangako, pero ayaw natin yung first part. Ha? Gusto natin yung sabi ng Panginoon, prove me now, if I will not open to you the windows of heaven, and poured out such blessings that there is no more room enough to receive it. Gusto natin yung last part. Pero yung first part, bring me all the tithes into my storehouse. Ha? That there may be meat in mine house. Okay. Ano yung pangako? Prove me now, sabi ng Panginoon, if I will have opened the windows of heaven. So, sa mga nakaranas, natikman, sumubok, mga kapatid, praise God, at you honor the Lord with all of your substance, amen, sila po yung tunay na nakaintindi at sila po yung tunay na naka-receive ng totoong blessing from the Lord. Amen. Hallelujah. So, kung tayo po naintindihan po natin yung mga kapatid, praise God, ang Diyos na nangako, bubuksan niya ang bintana ng kalangitan at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Mayroon pong isang pastor, mga kapatid. Ito pong pastor na ito ay mayroon po siyang asawa, yung pastor's wife. Parang NBI. Parang NBI. Chine-check bawat envelope ng mga anak. Kung naglagay ba, bata pa lang tinuturuan na silang pagtanis. Okay. At ang mga batang ito, mga kapatid, sabi ng nanay, chinek yung envelope, isa pa lang yung anak niya. Chinek yung envelope. Bakit walang laman ito? Sabi ng nanay na asawa ng pastor. Kasi may sabi niya ganun, meron kami project dyan, pero marami siyang sinabi, mga kapatid. Ang sabi ng nanay, sa susunod, lagyan mo to, doblehin mo. Sabi ng nanay, mga kapatid, alam niyo, naglakihan yung mga bata. They are now professionals. And they are now serving the Lord in the ministry. Mapapabuti tayo kapag tayo ay sumusunod. Nasa sa inyo po yan. Ako po, I will share the secret of blessing, the key, how to bless you. But it is still up to you. Nasa sa inyo pa rin yan. Amen? Kasi ang aming concept, ang aming kaisipan, mga kapatid, magbigay kayo o hindi, wala pong problema yan sa amin. Kasi si Lord, mayroon po siyang gagamitin. Hello? Hindi sa inyo magagaling. May magagaling sa inyo, salamat sa Panginoon. Pero kung hindi kayo magbibigay, masyado tayo madamot, ang kayo nakultitan, sabi nga. Pero, si Lord, mahilig umipo ng puso ng tao. Hello? Kaya niyang ipuin ang puso ng tao. One of the testimonies, mga kapatid, okay, 1 minute na lang. Mayroong magpastor na nanalangin para lang magkaroon ng church building. Prayer na siya ng prayer, yung binibigyan ng mga kapatiran kulang. Alam niyo po, sa kanyang pananalangin, mayroon pong dumating na Amerikana, dala ang attache case. At ang attache case na ito, mga kapatid, nagkakahalaga ng 1 million. Ibinigay kay pastor yung 1 million, mga kapatid.
Ang sabi ng babaeng ito na Amerikana, hindi ko maintindihan bakit sinasabi ng Panginoon sa akin, dito daw sa church na to, dalhin ang pera. Hello? Alam niyo mga kapatid, hindi doon natapos. Bumalik uli yung Amerikana, dala ang attached case, 1 million. Buhay ba ang Diyos? The more na ikaw ay nananalangin mo, hindi kayang suportahan mga kapatiran, gagamit si Lord ng ibang tao. Yan po ay patunay din dito sa church natin. Nananalangin ako, Panginoon, isupply mo, Lord, ang pangangailangan ng church nito. Sinong dumating? Si Apam. Hello? Hello? Dumating imported galing Poland. Naipagawa yan, nasa labas na yan, na nag-i-enjoy kayo ngayon dyan sa tiles dyan sa labas. Hindi po ni Lord ang puso ni Apam para may pagawa yung tiles na yan sa labas. Hindi po ang puso niya, magkaroon tayo ng sasakyan. Hindi po ni Lord ang puso ni Apam, magkaroon tayo ng tangke para di na nagre-reklamo, ahuhugas. Hindi po ni Lord ang puso niya, magkaroon tayo ng baptistry. Nahihirapan yung mga pastor, demanding tayo mga magpabaptize. Ang gusto sa swimming pool. O, mukhang swimming pool na ngayon, mga kapatid. Yan po ang bunga ng ikaw ay nagtatapat sa Panginoon. May gagamitin siya. Amen. May gagamitin siya. Huwag ka lang magsasawa na manalangin. Huwag kang a-absent sa prayer mo. Huwag kang a-absent sa presence ni Lord. Tuloy-tuloy. Amen. Be consistent. When you are serving the Lord, mga kapatid, be consistent in His presence. Praise God. Hallelujah. 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 As I call on our musician, mga kapatid. Hallelujah. What should be our response in receiving the blessing? Ano yung magiging response natin kapag tayo ay tumatanggap ng mga blessing mula sa ating Panginoon? Praise God. You will have a grateful heart when you receive the blessing. Kaya nga umahawin tayo mga kapatid.